sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Secret hallway o lihim na lagusan ang natuklasan ng pulisya sa loob ng Katedral ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City habang patuloy na ginagalugad ang compound sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito ba yan? Yan? Yan, pinapakita ni Secretary Benher Abalos. Ayon po kay DILG Secretary Benher Abalos, ang secret hallway Ba't nangungo? ang secret hallway ay patungo sa silid ni Kibuloy. At ito'y natuklasan sa day 6 ng paghahanap sa pastor na nahaharap sa iba't ibang kasong kriminal. Sinabi ni Secretary Abalos na masyadong masalimuot ang disenyo ng istruktura at aalamin nila sa Engineering Office ng Davao kung nakadeklara ito. Yan yung sinabi natin isang araw, di ba, Umbachero? At kung hindi, ay isa itong violation at may motibo na buuin para pagtaguan. Samantala, pinalawig ng Court of Appeals hanggang sa Pebrero ng susunod na taon ang freeze order sa mga bank accounts sa ari-arian ni Kibuloy. Gayon din sa 47 iba pang bank accounts, 16 real properties, 16 motor vehicles ng Kingdom of Jesus Christ at Suara Sug Media Corporation na nagpapatakbo sa Sunshine Media Network International o itong SMNI. Isyu ng bayan. Dos por Dos. Maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Happy 4th anniversary sa iyo, kumbachero. 4th anniversary na pala ng DZRH. Dos por Dos. Opo, tinan mo nga naman. Parang kailan lang. Parang kailan Mother, lang. magpa-order ka nga ng almusal. Orderin nyo na lahat ng gusto nyo dyan. Buti na lang wala si Mother. Oo nga pala, ngayon ika-4 na taon na ng Dos por Dos. Actually, bukas. Sa kaya DZRH. lang wala tayo bukas. Wala tayo bukas. Ngayon na, kaya ngayon na. Ngayon na. So, tinan mo nga, August kabilis ng panahon. 31, 2020. Yes. Nan pong unang sumahimpapawid ang Dos por Dos sa DZRH. Panghapon yun tayo Hapon, dati. hapon yan. 5 ng hapon, 5 to 6:30. At pagkalipas ng 2 taon, tayo ay nalipat dito sa paumaga. Sa umaga. Kaya
Maraming salamat sa DZRH sa pag-ampon sa amin. Wala pa po kaming mga adoption papers. Wala pa. Wala pa, ha? Wala ba kayong balak na... Ito naman kasing mga taga DZRH, may trabaho pa tayo, inaampon na tayo. Grabe naman. Huwag kang maingay. Hindi ba dapat sinasabi yun? yun? Sinasabi yun. Baka akala naman ni Norman dito. Pinipirata tayo. Ibig ko ng sabihin, DZRH. ganun sila ganun sila magmahal. Magmahal. Yun lang naman ang gusto ko Malayo man sabihin. sa piling, pilit pa ring mararating. Ayan, Yeah. Yeah. Salamat po sa sa management ng DZRH sa inyong mga pagtitiwala. At syempre, dito sa mga kasamahan natin dito, ayan, ito na si Greg. Ito na. si Greg. Si Greg Arsinas ng DZRH. Serbano ba? Pamarira Joseph naman Serbano. pala. Ba't ba si Greg Arsinas ang lagi kong naaalala? Oo, siyempre. Alam mo ba kung sino si Greg Arsinas? Legend yun. Legend sa broadcasting. Grabe yun. Yun ang standard pagdating sa newscasting. Sa newscast, talagang Kumusta na ba si kakaiba yun. Greg Arsinas? Wala akong nabalita. Kumusta po kayo? Sana po ayos na ayos lang kayo dyan, mga kababayan. At kayo ay sumama po sa ating celebration sa 4th anniversary ng 2x2 sa DZRH. Magluto kayo ng masarap na almusal sa inyong mga bahay. Opo, si Mother din dito, mag-almusal to. Magkanya-kanya kayo ng almusal. Gamitin nyo ang mga binigay sa inyo ni Atty. Cam kahapon. Ang lakas ng tawa. Ang lakas ng tawa. Narinig ko. Sarado itong studio. Pero rinig na rinig ang tawa ni Eng. Ganyan tayo, di ba? Para tayong kahit na hindi ka man kasama, pero kasalo ka. Kasalo ka. Hindi ka man kasama, kasalo ka. Yan tayo, Mother. Kaya gastusin mo yung pera mo. Ayuel, gastusin yung mga sarili niyong pera para tayo ay sabay-sabay na makapag-almusal. Masarap na almusal. Masarap na almusal. Sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! It's a long weekend. Long weekend na naman. Long weekend na naman. Hindi long weekend. Baka isipin nyo, long weekend. Bago lang natin talakayin ng ilang mga patikim natin, meron tayo nagmamadali. Flash Report. Flash Report! May sunog! Sunog! Napakaagang sunog ito. Saan ba yung sunog, kumbatsero? Meron daw hong kabahayang nasusunog sa Paranaque. Nasa third alarm, RH15, Giselle Recafort. Come in, Giselle! Sa Jerry Katuning, Birolap, mga dente ng Riverville sa San Isidro City kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis itinaas sa ikatlong alarma ang sunog na nagsimula kaninang pasado alas 4 ng umaga at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ng mga pamati-sunog. Antabayanan ang kabuang detalye sa ating pagbabalik. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Dapat Friday, medyo chill tayo. Chill lang tayo ngayon. Oo, ito yung huling sipa Oo nga pala, bago ang tuluyang paglitaw ni Joe Marichan. Si Marichan, oo. Bilang ng araw Talaga. Kaya medyo chill lang. Lalo yung mga nagmamaneho. Wag masyadong pagka may... Wag kaskas ng kaskas. Diba, may violation kayo. May pagkakataon, may violation ka. Nilapitan ka ng traffic enforcer. At kumubabaw sa iyo yung traffic enforcer. Huwag mong patatakbuhin. Nakita nyo ba yun? Napanood nyo ba yun? Grabe, ang layo pala ng tinakbo nun. Lahating kilometro, kumbatsero. Meron ba tayong video nun? Nakita mo nga, Mother, yung nangyari dyan saan lugar ba yung kumbatsero? Ano ba yun? Sa Kalayaan. Sa may Kalayaan, sa may C5 C5, yata yun. sa may pa C5 kumbatsero. Grabe yun. Ito may SUV. Ayan. Ayun, maharot, nakasakay sa ibabaw ng hood. Tapos may isang traffic enforcer na umahabol. Oo. Ayan, tingnan mo. Ayun. Sus Mario Joseph, nasa harapan talaga, nasa hood.
papatayin talaga yung Yung enforcer. enforcer. Saka ang bilis ng takbo, kumbatsero, ha? Tatakas talaga eh. Tapos nahinto lang yan pagkatapos sabi nila ng mga kalahating kilometro nung na-traffic na. Na-traffic na. Ayun. Oo. Buti na lang may traffic Buti na lang, kaya pasalamat tayo at ma-traffic na sa lugar na yon. sa lugar na yan. Kung hindi, makakatakas ng... Ayan, tinan mo. Maharurot. At nagpapagewang-gewang, inilalaglag siya. Inilalaglag yung traffic enforcer. Pambira itong motorista na to. Nangangatwiran pa eh. Nangangatwiran, oo. Marap kay... Ito naman pala si Chairman Don Artes ng MMDA. Oo. Kung pala to matindi rin Don ba siya o Ron? Don, mayaman siya. Mayaman. Don Oo nga pala. Artes. Oo, mapagtimpi din. Mapagtimpi. Gustong-gusto na raw paganahin yung magaan niyang pingkok eh. Oo, dahil sa yung pangangatwiran pala nito, sinasabi na baka daw sa kuyugin, kesyo pinalibutan na siya, etc. Hindi naniniwala si chairman doon eh. Hindi niya papaniwala si chairman sa ganon. Isipin mo na yun namang enforcer, kaya naman siya napilitang sumampa dahil sasagasaan na siya talaga. Oo. Pambihira. Kaya kumubabaw na siya doon sa hood. Kumubabaw. Ito pong driver na to ng SUV, dalawa kwento niya eh. Oo. Ang isang kwento niya, baka daw siya kuyugin. Yung pangalawang kwento niya, nagmamadali siya. May susunduin daw sa airport. Doon pa lang, kita mo na nagpapalusot lang eh. Palusot na lang yan. Alaka, ngayon, kakasuhan siya ng, attempted homicide. Attempted homicide. Tapos, disobedience to, assault. Yun. Upon the person of authority. At kung ano-ano pa. Dapat talaga matanggalan na ng lisensya yan. Hindi yung suspension lang. Hindi. Kapag ganyan ho ang asal sa kalsada ng ganyang mga driver, sigurado yan, mainit ang ulo niyan. Mainit ang ulo. Maaring sa traffic o kung may mga naunang nakagitgitan. Kaya nga sinasabi natin, kapag nasa kalsada na, magbaon na kayo ng kutakot-takot na pasensya. Marami. May malutong yan. Oo. Yung malutong yan. Yung malutong na pasensya. Naku, manibara. Meron din naman makunat yan. Meron ding makunat pagka Yung matagal na. Iba talaga pag may baong kang pasensya. Kung siguro kung ang apelyido nito De Vera, katulad nung yung nag-counterflow sa bus lane. Sa busway. Baka inihatid ka pa ng ng taga-DOTR. Uy, inimbestigahan pala ni Senator Raffy Tulfo yan. Yung pangyayari na yun. At meron siyang impormasyon na nakuha na kaya nanggigigil din si Senator Raffy Tulfo sapagkat hindi daw nagsasabi ng totoo ang mga taga-DOTR. Meron pala talagang taga-DOTR nakamag-anak. Ayun, aminin nyo na. Ang technicality doon, wala silang empleyado. Walang empleyado. Totoo yun. Walang empleyado na kaapelido. Kamag-anak. Pero merong taga-DOTR. Pumapasok sa DOTR pero hindi empleyado. Ayun. Kaya ngayon... Technical pala tayo. Tama din naman. Walang empleyado ng DOTR. Anong ginagawa nung at pumapasok doon yun? Kaya nga. Kaya si Senator Raffy Tulfo, ipupursige daw yung pag-imbestiga dito. At ayaw niya na maging fall guy. Yung mga umamin na sila mesala, yung mga taga-saik na naawa lang sila doon. Pinagmaneho, yung nag-drive doon na taga-Coast Guard. Inihatid sa BGC. Hindi. Hindi gagawin ng mga yun kung walang nagutos. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Oras mo natin, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chap, Gohun, 6:15 ng umaga, ACS Balita. Susunod na!
makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alas 6:20 na, Kuya Ernie Kaok, 6:20 na ng umaga. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas nanguna sa Hong Kong International Mathematical Olympiad. PLM at UDM graduates tatanggap ng tig 2,000 pisong graduation gift mula sa lungsod ng Maynila. BSP tinapos na. Pinutol na ang kontrata sa supplier ng National ID Card. Nako po! COMELEC nag-issue ng guidelines sa pag-file ng Certificate of Candidacies para sa 2025 midterm elections. Dalagita, pinilahan ng 4 sa Maynila, mga sospek arestado. At isang paslit patay ng malunod sa isang baldeng tubig sa Quezon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Ay, doon po sa ating mga motorista dyan, mga riders, mga drivers ng taxi o kaya ng mga Apex. Babalik na yata yung Apex ha. Oo. Babalik na. Ang ating pong malakas stickering promo ay nandyan sa Old Panaderos Street sa Santa Ana, Maynila. Ayan. Bago po umakyat sa Lambingan Bridge. Ayan. Alam ng mga motorista yan na yan po sa Old Panaderos Street, Santa Ana, Maynila, bago umakyat sa Lambingan Bridge. Ano pa hinihintay nyo? Sugod na! At nandun po ang ating malakas team. ACS Good News. Sa ating good news, nanguna ang Pilipinas sa Hong Kong International Mathematical Olympiad final round na ginanap mula August 23 hanggang August 26. Ang naturang Olimpiada na tinatawag na HKIMO on-site competition ay niluhukan ng 700 estudyante mula sa mga bansang Australia, Bulgaria, Canada, Cambodia, Hong Kong, India, Indonesia at marami pang iba kasama ang Pilipinas. Ayon sa Math Olympiad Training League Incorporated, nanguna ang Pilipinas sa medal tally sa nakuhang 29 gold, 26 na silver, 29 bronze at 22 merit awards. Sa FB post ng naturang organisasyon, sinasabing may mga natanggap ding special awards ang mga Pinoy student, kabilang ang 3 world champion na ang mga pangalan po ito. Pakinggan po niyo itong mga magagaling na mathematician nating mga bata. Sina Alistair Ivan Shahinko sa primary 3, Brian Jansel Vallejo sa secondary 2 at Reuben Joseph Felix sa senior secondary group. Congratulations sa ating mga genius. Galing. Saan kaya nag-aaral yung mga batang yan? Para ma-i-promote naman din natin yung mga eskwelahan yan. Baka sa San Mariano East Elementary School. Hong Kong International Mathematical Olympiad. Yes. Yung mga sinalihan yan. At gaano karami, kumbachero? 700 estudyante ang kasali at ang nanguna sa napakadaming medalya ay ang Philippine team. Yun, congratulations! Alas 6:23 ang ating oras, maya pa ba kay Kongane mga kabalen? Gising na ba kayo? Sa isa pa nating good news, ito'y para naman sa mga estudyante magtatapos sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, PLM, at sa Universidad de Manila, UDM. Inaprubahan na ni Manila Mayor Honey Lacuna ang Ordinance Number 9068
na magkakaloob ng tigda 2,000 pisong graduation gift para sa mga graduates ng PLM at ng UDM. Bago ba ito? Bago. Mukhang bago ito. Bagong, Nung tayo ano, nag-aaral, gumagraduate tayo. nakailang graduate tayo, wala tayong man lang natanggap na ganito. Sa basketball ka lang naman gumagraduate. Sa dami ng foul. Sa dami ng foul. Nilagdaan na kahapon ni Mayor Lacuna ang nasabing ordinansa na inagda ni na Councilor Pamela Fugoso Pascual at Majority Floor Leader Councilor Ernesto Isip Jr. Aba? Sinabi ni Mayor Hani na sakop ng 2,000 pesos taas noo Manileño graduation gift ang mga graduate ng UDM at PLM noong school year 2023-2024. Swerte ng mga estudyante ngayon, kumbatsero. Oo. Ulitin ko Kumbaga, lang, napakaswerte po ng lalahatin ko na ang mga estudyante ngayon, especially sa mga public schools. Kasi nakikita natin ng pagpapaligsahan ng mga government officials kung paano tutulungan ang mga estudyante. Mabuti Ayun ang yun. magandang paligsahan, Magandang kompetensya. paligsahan yun. No? Oo. Kung may, halimbawa, ito, kay Mayor Hani Lacuna, 2,000, lahat ng gagraduate, walang sinisino eh. Isipin mo. Kaya papangarapin mong gumraduate Diba? para magkaroon ka ng 2,000 eh. 2,000 lang yan, pero yung simbolo niyan, Oo, yung na yun, oo, pagdating totoo. mo sa dulo, meron kang makakamtang reward. Napakalaking bagay nun eh. Kaya gaganahan ka mag-aral. Tapos Talaga. sa elementary, si Mayor Abby Binay lang eh. ng Makati. Ng Makati. Kompleto sa gamit. Kulang na lang paliguan ng gatas yung mga bata bago Sa Taguig. pumasok. Sa Taguig, di ba? Sa Ganun Taguig. din. Ganun Oo. din. Ang Oo. daming mga napapala. May bag, ultimo Sapatos. Kompleto. si Kumbachero dito, nakatapos ng elementarya, hindi Hindi ako nakatikim ng sapatos. hindi nakatikim ng sapatos. First year high school na ako, pangalawang linggo na, tsaka ko lang napagtanto yun. Paano mo napagtanto na kailangan mo sapatos? Hindi ko napapansin sa mga kaeskwela ko sa first year high school noon, na ako lang ang nakatsinelas. Tinan mo na. Pinansin lang ni Ate Lorna, ni Bebe, na Nay, si Toto ibibili niyo ng sapatos. Siya lang ang nakasinelas sa eskwela. Kala ko nakita. Pagpasok ko kinabukasan, aba oo nga, no? ikaw lang pala nakasinelas. Ako lang ang nakasinelas. Oo. Tapos yung paa mo, parang may powder. Sa alikabok. Sa alikabok. Sa alikabok. Pambira ng patis. Ngayon Kinder pa lang. Kinder pa lang may bigay Nakasapatos na. Di ba? Mario Joseph, Tapos oo. lahat may bag, may gamit, may uniform. Nakatapos kami ng pag-aaral, walang uniform eh. Pambira. Kaya yung mga bata dyan, pagbutihan na ninyo ang pag-aaral. Pagbutihan. Ang gagawin na lang ninyo, mag-aral kayo mabuti. Dahil lahat ng ibinibigay sa inyo, hindi para sa mga nagbigay sa inyo, kundi para sa inyo mismo. Yung magtagumpay kayo, yun na mismo ang ganti ninyo sa nagbigay sa inyo. Ayos ba? Yan ang mga talumpati ng mga magulang ninyo. Kapag umuwi kayong dala-dala ninyo ang inyong diploma. Alas 6:27 na ng umaga, sa atin namang bad news. Kinansila na po ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata sa pagitan ng BSP at All Card Incorporated na supplier ng Phyllis ID card. Ito po ay dahil sa kabiguan ng ACI All Card na mag-deliver ng sapat na raw material sa takdang panahon sa kabila ng ibinigay na extension. Biguri ng ACI sa maintenance ng production machinery, bunga ng kawalan ng spare parts habang hindi rin ito natupad ang kanilang obligasyon sa ilalim ng kontrata. Tinukoy din ng BSP na hindi nakasunod ang ACI sa pagbibigay ng komprehensibo at makatotohanan ng catch-up plan at inabandona nito ang kontrata. Naku po, habang ayan na. nagkaroon din ito ng 7% wastage na lagpas sa 1% maximum allowance o allowable wastage. Grabe itong inabot nitong card At natin. grabe rin naman, inabot natin dyan. Kaya po pala tayo Mario Joseph. walang ID. Dahil yung kakontrata ng gobyerno, ganire.
Mario Pinasosoli Joseph, po, At dadagdag ko meron lang pang- yung istorya, pinasosoli po ng Bangko Sentral ang 641 million pesos. Ayan, dapat lang. Pinagbabayad po itong, yun ang importante. Anong kumpanya yan? Anong Ito kumpanya? pong kumpanya ay All Card Incorporated, ACI. Tinan mo, Supplier ang po ng ID yan. Ang ganda pa naman ng pangalan, All Card. All Card. Wala tayong card. Oo. At mayroong mga nakatanggap ng card. Ang pangit! Ang pangit! Bihira. Oo, reklamo. Ang daming reklamo dyan. Tapos may mga mali-mali pa. Mali-mali mga data. maniwala ka, paano tatanggapin sa bangko yung national ID na yan? Ito, kung sino man ang nag-execute. Maganda yung plano na yun eh. Oo, ganda Matagal na talaga. natin pinapangarap na magkaroon ng national ID ang mga Pilipino. Ebe, paano tatanggapin ng bangko? Oo. Walang pirma. Ayan nga eh. May kopya ka ba nung ID mo? Hindi ko na nga, hindi ko Hindi mo na dinadala. Hindi ko dinadala. dinadala. Nabusit ka? Kahit kailan, hindi ko dinala. Grabe ka. Galit ka ba? Oo. Hindi ba mga kababayan? Kahit kailan. Merong ID na dapat ay yun ang pinaka-ultimate. Oo. Ay, kumbaga yan ang pinaka-ID ng mga ID. ID ng mga ID. Papakita mo sa bangko, hindi kikilalanin ng bangko. Bakit? Walang pirma mo eh. Isipin mo, anak ng bakang dalaga. Sana yung mga nakuha yung ID, may pirma nyo. Mario Lakyampwa, 6:30 na ng umaga. Naglabas na ng guidelines ang Commission on Elections para sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Sa 38 pahinang resolusyon na inilabas ng COMELEC, nakasaad na kailangan na maghain ang lahat ng kandidato ng sworn Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang October 8, kabilang ang Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. 3 tao lang ang maaring isama ng isang aspirant sa paghain ng COC sa local positions, habang 4 naman para sa mga tatakbo sa pagkasenador. Nakasaad din sa guidelines na hindi napapayagan ang substitution ng kandidato pagkatapos ng October 8, maliban na lamang kung namatay o disqualified ang original aspirants. 6:31 ng umaga, isang 17 anyos na dalagita ang halinhinang ginahasa ng 4 na lalaki. 2 rito ay minor de edad sa Binondo, Maynila. Ayon kay Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, nangyari ang krimen sa bahay ng kaibigan ng biktima. Niyaya ang dalagita ng isa niyang kaibigan para pumunta sa birthday party ng pinsan nito. Sinabi ni Ibay na pinainom ng alak ang dalagita at ng malasing ay dinala sa isang kwarto sa bahay at doon halinhinang ni-rape. Sa kwento ng biktima na makita niyang nakatulog sa pagod at kalasingan ng mga sospek, ay mabilis siyang tumakas at nagsumbong sa mga otoridad. Kaagad namang nadakip ang 4 na sospek, 2 rito ay minor de edad pa lamang, na hawak na ngayon ng DSWD. Napakasasalbahin itong mga batang ito, no? Talagang may masamang balak eh. Oo, Hindi ba? Sabi nga nila, pag may alak, may balak. Kaya yan po yung yung mga batang mga lalaking ito, may balak po talaga. Pagka po ganyan, ito po ay kawawa po ang biktima dito. I-emphasize natin, kawawa ang biktima, pero ito maging aral sana sa iba pang mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan. Sasama-sama sa mga ganun. Sumasama sa mga ganito, lalo na huwag kayong makikiinom-inom. Pag alam na inuman. Pag inuman, huwag kayong sasama. Yung mga ibang bata na nakikinig sa atin, ha? Huwag niyong, kahit na sa mga may edad na. Kahit sa mga may edad na. Tama, magyayaya sa kung saan-saan. Na alam na namang may alak. Yun talaga yun eh. Tanggapin natin ng totoo. Talagang meron nga tayong kilala eh. Na lasing. Dahil lasing, hindi niya alam yung siguro, hindi niya makontrol yung alak sa utak niya. Kung ano na nagawa niya. Maraming ganyang pangyayari. Ang dami ng kwento. Nako, ingat po. Mga magulang din, yung mga magulang, tiyakin natin kung sino kaibigan ng ating mga anak. Samantala, wala ng buhay nang maiahon sa isang balding tubig ang 3 taong gulang na batang lalaki sa Tayabas, Quezon. Sa investigasyon ng Tayabas Police, mag-isang naglalaro ang batang si Gabriel sa loob ng construction barrack sa barangay Ibabang Palale noong Miyerkules ng hapon. Hinihinalang naglaro ang bata, nilaro ng bata ang tubig sa balde
at gustong maligo ngunit nahulog at nalunod. Isang babae napadaan sa lugar at nakita ang bata na unang ulo ang nakalubog sa balde ng tubig. Grabe, no? Susunod! Tito Boy! Meron daw pong garantyang ibinibigay ang Department of Agriculture. Mga magsasaka ng sibuyas. Don't worry sa mga imported na sibuyas. Ayan. Bakit naman? Paano nyo naman na siguro yan? Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:34 ng umaga. This time check is... Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpatsero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. kausapin natin si Antipolo City Congressman Romy Acop. Congressman, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Katunying, Ka Jerry, magandang umaga po sa inyo. Ang ganda pala ng jewel ninyo. Oo po, alam niyo naman kami. Iba, baka gusto nyong marinig yung iba pa naming mga album, ha? Kung pasensya na kahapon na kinukulit namin kayo at para makausap tungkol po dito sa nangyari sa Quad Committee hearing. Ano po bang kayo po personally, inabot po kayo ng anong oras na ba kayo natapos nung Miyerkules? Ano po bang 11 na? 11:30. Oo. 11:30 kami natapos. Ano po impression nyo doon sa mga bisita nyo? Unahin natin si Colonel Espinido. Si Colonel Espinido, kung ako ang nag-iimbestiga sa kanya, kumbaga sa kuwan, pag tinanong mo siya, alam na niya kaagad yung isagot niya eh. Oo. Hindi siya nag-isip. Spontaneous yung pagsagot niya sa mga tanong ng aking mga kasama. At saka, nung tinanong ko rin siya, spontaneous din yung pagsagot niya sa akin. Para bang, alam na niya yung isagot niya talaga. Anong kwan. Kumbaga sa kwan, straightforward. Kasi, yung mga ibang iniimbestigahan, kung minsan nag-atubili, kaya may iniisip pa. Si Colonel Espinido, diretso kung sumagot. Kaya sa tingin ko, nagsasabi siya ng katotohanan. Pero, okay, mukhang credible siya sa tingin nyo. Kaya lang, di ba kailangan ng corroboration dun sa kanyang mga sinabi? Dahil minsan nagsasabi siya na totoo, hindi ko naman sinasabi na it would be enough already for an investigator to be able to file a case in court. Kailangan pa ng corroborative testimonies. Kasi pansin po ninyo, nagbanggit po siya ng mga pangalan. Yes. Kaya kailangan din na unan ng statement niya. For example, yung controversial na statement po niya that the PNP is the biggest crime syndicate. Oo, matindi yun. Napansin po niyo, nung tinanong ko po siya, ito ba binibigay mo dahil may galit ka? Kasi for you, a member of an organization, of that organization, sasabihin mo the biggest crime syndicate. O baka naman ang ibig niyang sabihin
diyan sa loob ng PNP, may mga grupo na talagang gumagawa ng katarantaduhan. Yun ang ano. So, that has to be supported by enough pieces of evidence. I'm sure Opo. kayo dati kayong investigador, tapos dati rin kayong opisyal ng Philippine National Police. Kayo po, how did you feel about it nung sinabi niya ang PNP ang biggest crime group sa bansang ito? Nung nasabi po niya yun, pumunta po ako sa CR. Tinatawag ko po yung isang police officer. Bakit nangyayari yung ganyan? Sabihin nyo, isa sa inyo ang nagsasabi na sindikato na ang buong PNP. Why did it come to this? Yun ang tanong ko doon sa opisyal. So, pati ako, nagulat po sa kanyang statement na yun. Kung titingnan po ninyo, karamihan doon sa mga nagtanong, they were asking about his statement number 34. Yung po yung kita naman po talaga yung statement na yun eh. Pero yun ho kaya baka naman ang tinutukoy lang ni Colonel Jovi Espinido ay sa isang particular na time o panahon lang at ngayon ay hindi naman na. Ang ibig niya bang sabihin hanggang ngayon ganun ho kaya ang kanyang pagtingin pa rin sa kabuuan ng PNP? Congressman? I think it's during that particular time ang sinasabi niya o kaya meron yung particular na krimen, halimbawa krimen tungkol sa illegal drugs o krimen tungkol doon sa kidnapping for ransom. Yun po yung kwan. Pero taton niyo na Jerry, ako ang vice chairman ng Public Order and Safety. Opo. Yung may gawain pa rin nung last administration na yun yung ginagawa pa rin ngayon eh. Hanggang ngayon. Kung Tulad po pagkataon is may remnants pa rin nung gawain ng kwan. Kasi kaya lumabas yung investigasyon namin sa Public Order and Safety dahil sa aking isang resolution na may yung anti-illegal drugs unit ng PNP sa Region 4A. Gumagawa na sila ng krimen para lang magkaroon ng accomplishment sa drugs. Yung pambihira. For example, it's on record doon sa House. May isang team, anti-illegal drug unit, na i-kidnapin yung isang tao, ituturo niya yung isang tao na allegedly involved sa drugs, kukunin, susungkitin, tapos lalatag na nagkaroon ng bypass. Grabe. Yun yung unang resolution na i-final ko kasi nangyari po dito sa Antipolo. Doon nagsimula na. Napunta na kami ni Chairman Dan Fernandez sa iba't ibang pangyayari. But doon sa pangyayaring yun, nakatanggap kami yung sina namin ni Kong Dan Fernandez na mga statements na ganyan din ang nangyayari sa aking kamag-anak. Sa ibang lugar. From different places. May pumunta pa nga doon sa Antipolo na taga Tagaytay, taga Parañaque. Pero ang sabi ko sa kanila, you consult your congressman para sila po ang mag-file ng kwan kung meron po kayong mga ebidensya. Kagaya ng sa akin kasi is may mga testigo at saka may CCTV. Sabi ho ninyo kung remnants ng dating administrasyon, yung gawain nun ay ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ano ho ito? Nakasentro lang sa isang particular na grupo o unit sa PNP? No, ang sabi namin po is yung pang kasi sa pagtatanong ng committee namin doon is para bang ang blame ng aking mga kasama lumalabas is yung kota na magkaroon ka ng accomplice. Yung sinabi ni Jovi Espinido na 50 to 100 na dapat makuha mo. Because if you look at yung Oakland Double Barrel, dalawa pong aspeto yun. Yung project high value targets and operation project Tukhang.
yung tukhang kasi kung pag-aaralan po ninyo, involves yung mga lower level na illegal drug crimes. Yes. So, ang punta doon is kailangan magkaroon sila ng pagka-bisita, and then kung mabisita, may convert. Kaya nangyayari po is iba Pag binisita, pag hindi po binibisita, hinuhuli. Hinuhuli. Minsan, asset po nila. Siyempre dyan sa operation na yan, meron ka rin asset na user o pusher dyan eh. Kailangan para mahuli mo yung mga pusher o user din. Alam ko naman yung mga operations na ganyan eh. So, para magkaroon sila, masasatisfy na nila yung quota nila per month, ganun na ang ginagawa. So dapat talaga lubayan yan. Hanggang ngayon po ba ay umiiral pa yan under the current leadership of General Marbil, yung quota system na yan? Sa ngayon, walang report pa sa akin as far as I'm concerned. Oo. Sa akin dahil siguro natakot sila doon kasi yung pinailan ko ng resolution, na-dismiss na sila sa serbisyo. At meron na silang warrant sa arrest because tinignan ko talaga na sila ay maimbestigahan administratively at saka criminally. Oo, matatakot. So, may warrant sa arrest na po sila. Ang mga kababayan po natin medyo natatakot yung dating sa tao nung ganung salita. Sabi nyo nga kayo mismo, ang tingin nyo kay Espinido credible during the time na siya po ay he was actually praised as a hero during the time na nadali niya yung natumban niya yung Parohinog. Remember, Congressman, yung Parohinog? Yes. Tinanong ko rin po siya dyan. Opo di po ba? Actually, Katonyo kay Jerry, nung nangyari yung kay Espinosa, tinawagan ko po siya. I did not know him from Adam. Pero sabi ko sa kanya, and I asked him during the hearing ng extrajudicial killing. Sinabihan ko siya. Sabi ko, Oy Jovi, magdahan-dahan ka sa ganyan trabaho. Baka sa banda-banda ron, ay malilintikan ka. And when I asked him dun sa hearing ng Committee on Human Rights, kasi nag-appear siya ron membro rin ako doon. Kaya sinabi ko sa kanya, sir, sabi niya, kung nakatanda mo yun, tinawagan kita para magdahan-dahan at mag-ingat. Yun ang nangyari. Opo. Apparently, nakinig naman siya sa inyo. Ang gusto ko pong ipunto, Congressman, eto nagsalita ang supposedly ay isang credible na tao, sinasabi niya ang PNP, whether during that time o ngayon, may mga remnants pa, ay isang the biggest criminal syndicate sa bansa natin, at nagsalita rin siya na hindi mangyayari ang krimen kahit ayaw ng congressman, kahit ayaw ng politiko, kung hindi papayagan ng pulis. Meron po siyang ganung pahayag kahapon nung isang araw ano pong gagawin natin? Ano ba dapat gawin para po matigil to? Si General Marbil ba is up to the task para po patinuin ng pulis? Kahapon lang, lumabas po sa mga balita, may 7 pulis, pinasok yung bahay ng isang negosyante, tinangayan 30 milyong piso. Puro pulis sila. Police. Major po yung active to. Kaya kapapangyari lang sa Bulacan kahapon. General, Congressman, ganun po ang ginagawa ng ibang mga pulis. Ano ba dapat gawin ng ating police leadership? Number one, lahat dapat ng namumuno doon sa police, they should lead by example. If you remember, nung panahon namin ni Senator Lacson, Senator Lacson was an example of the behavior of the members of the police force. Kasi noon, nanungkulan po siya na bilang hepe ng PNP, kinausap po yung mga matataas.
At kung po pwede, tulungan siya na ayusin yung kredibilidad o imahe ng ating kapulisan. Simply because negative na nga po noon yung yung aming rating. Opo. So, yun ang pinag-uusap niya sa amin. So, ang niya, ako ang magiging ehemplo. Hindi ako magiging late sa meeting, sa mga formation, hindi ako magiging late. So, yun ang kailangan natin para sa munod. Kasi, you cannot lead kung ikaw ay hindi mo pwedeng sabihin, huwag mong gawin itong katarantaduhan. Kung ikaw naman mismo ang gumagawa ng katarantaduhan. So, meron po hierarchy ang PNP, di po ba? Chief PNP, Regional Director, Provincial Director, Chief of Police. Dapat, kung mga nanunungkulan dito sa mga pwesto na ito, sila po dapat ang ehemplo. Ehemplo ng kabutihan. Tama. Hindi po yung katarantaduhan. Tama po kayo doon. At sana nga ho, Congressman, nakikita rin ng lahat, pati ng ibang mga miyembro ng pulis, na yung gumagawa ng katarantaduhan sa hanay nila ay napaparusahan. Pag kasi hindi napaparusahan, nadamay nila sa tulad nito. Nadamay na ang lahat. Alam natin, marami ring pulis ang matitino. Pero dahil na-brand sila ng ganon, kasama na sila. Hindi ba dapat ay matukoy lang tulad nung tinatanong namin sa inyo, anong unit yan, anong grupo yan na pwede, may matutukoy ba tayong particular na grupo lang sa PNP na involved talaga dyan sa gawaing yan? Iyan po yung number 2 na sasabihin ko na paraan na ko. Yung the PNP should see to it na yung kanilang disciplinary mechanism may certainty of punishment. Ayun. Sinabi ko naman sa kanila sa mga hearing na kayo, magtatag na kayo ng sarili ninyong police justice system. Huwag na yung civil service. Kasi kung titingnan po natin yung papel ng kaso sa police, ang tagal na mangyayari. Meron pang appeal sa NAPOLCOM, ang tagal. Hindi kagaya ng, for example, if you look at the Armed Forces of the Philippines, articles of war sila military justice system. Now, if you look at the Coast Guard, kung titingnan po nyo yung kanilang charter, nandun nakalagay na they will be governed by a military justice system. If you compare doon sa ombudsman, yung mga kaso ng police, armed forces, at saka Coast Guard, pinakamarami ang police. Oo nga, Saka yung kasalukuyan po, nandiyan na yung mga pulis. Yung mga bagong recruit natin siguro, Congressman, dapat ay mas matindi ang ginagawa nating pagsala. Bago pa lang, as in, bagong pulis pa lang, bugo ko na. Pasensya na. Loko-loko na kaya nga nagpulis dahil lang nakikita niya sa pulis, ganun. Meron po akong naikwento kay Jerry no isang pagkakataon. Last na lang po, meron po akong kausap na Vietnamese, Congressman. Tinanong ko kung ano ang trabaho niya. Sabi niya, gusto ko talaga maging pulis, pero ngayon kasama siya dito sa Vietnam Embassy po sabi po niya, gusto daw niyang magpulis. Congressman, antindi pala ng background check, kahit na physically fit ka, okay ka sa mga exam, pumasa ka sa lahat ng mga training, etc. Pero ibabagsak ka kapag ang investigasyon pala, background pati sa pamilya. Ang tindi ng background sa pamilya, background checking sa pamilya, bumagsak daw po siya. Ang sabi daw po sa kanya nung hiring committee magsundalo ka na lang. Opo, ganun po katindi. Pag pulis daw talagang grabe ang recruitment process sa kanila. Sana po may ganun din tayo kasi minsan yung pulis mabait pero yung kamag-anak alam mo yan, damay pati kamag-anak. Hindi po ba, General, Congressman? Yes. Meron naman tayong protocol na ganyan. Kasi iba po yung existence ng batas. Opo. Pero iba po malayo. There's a mild of difference between the law at doon sa implementation. Opo. Kaya kasi meron ng human intervention dito
Kaya nandun po bumabagsak. For example, meron din naman background check. Pero ginagawa po ba natin ng tama? Yun na nga. Yun po yung meron tayo neuropsychiatric exam. Palaging yan ang nirereklamo, di po ba? Oo nga. Ginagawa ba ng mga examiners natin ng tamang pag-examine doon sa neurotic character na isang nag-apply? Hindi po eh. Kaya nga. Almost always sa isang hearing, palagi kong tinatanong kung may issue, hindi ba kompleto ang batas tungkol sa issue na ito? Yung mga resource person, sinasabi nila, totoo. Kompleto na. Kutakot ang May batas kompleto. natin. Oo. So, ang sabi Implementasyon. ko, ang problema natin is implementation. Ayun. Oo. Kanino po yung implementation? Sinasabi ko sa kanila, kanino ba yung implementation? Hindi ba sa inyo, Sa ehekutibo? inyo rin. Oo. Kami, legislatura. Ginagawa lang namin to dahil nakikita namin may diferensya. Oversight function ng amin. Opo. Pero hindi namin po masabihan yung ahensya na yon, yung boss ng ahensya, uy, gawin mo ito. Hindi pwede kasi Opo. separation of powers natin eh. Oo. Kong Romy, isa na lang, pahabol. Opo. Tungkol doon sa isa pang witness ninyo, si Cassie. Si Cassie. Napansin namin nung una, medyo nainis na rin kayo at ayaw sumagot. Pero nung kalaunan, dahil sa paglalambing ni Congressman Dan Fernandez. napagsalita. Iba talaga to si Congressman Fernandez eh. Iba talaga kapag kumausap ng babae, no? Pero tinitingnan niyo ho ba ang possibility na bigyan ng immunity o maging tinitingnan niyo ba yung maging state witness itong si Cassandra Ong? Hindi pa dahil hindi pa namin naaabot yung pang sabihin niya sa amin kung sino yung mga nasa taas niya. Kaya alam naman po natin na may mga parameters kung paano ka o pwede ka maging state witness. So, hindi pa kami umaabot doon kasi first hearing pa lang naman. And kung tingnan po ninyo, matigas siya nung una, pero nung kinontent namin at pinag-usapan namin na doon natin sa Correctional Institute for Women dalhin. Napaiyak eh. Napaiyak nyo. Dinala ni Atty. Topacio na kausapin. Pagbalik lumambot na eh. Lumambot na. Kaya biniro ko lang po na porket pogi yung mga nagtatanong, sumagot na siya. Congressman, maraming salamat po. Napahaba yung huntahan natin pero tingin ko sobrang importante po, especially yung kasalukuyang sitwasyon ng PNP, sapagkat pag hindi sila pinagtiwalaan ng ating mga kababayan, baka kung saan tayo pulutin. Thank you so much. Magandang umaga po. Maraming salamat din at magandang umaga, Katon ni Jerry. Si Congressman Romeo Acop, ang Vice Chairman ng House Committee on Public Order and Illegal Drugs at miyembro din po. Parang co-chairman siya ng no? ng Quadcom. Quad Committee. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. 7:02 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Yung sinabi kong Bachero, pasensya ka na at may hangover pa ako nung pinanood ko kasi, inulit ko kasi itong panonood sa testimonya nitong si Colonel Jovi Espinido. Sabi ko nga, ito kagandahan sa YouTube eh. Oo, maire-rewind mo, babalikan mo lang eh. Yan ang kagandahan. Medyo nag-alala ko dun sa sinabi niya na kahit, di ba, ang paniniwala natin dati, basta gusto ng mayor, susunod ang pulis. Pero iba yung sinabi niya, kahit ano gusto ng politiko, kahit ano gusto ng mayor, ng governor, congressman, pagka kung ano gusto ng pulis.
Kasi sila yung halimbawa, yung kapag ginusto ng pulis na ipatigil ang illegal sabong. Oo. Titigil. Titigil yan. Oo. Pag sinabi ng pulis, tigil ang krimen, gagawin niya ang trabaho niya. Tigil yan. Oo. Kahit gusto ng mayor. Kahit gusto ng mayor. Mm. Kahit gusto, napaisip ako kung batsero eh. Oo. Tama siya eh. Mm-mm. Pag gusto ng pulis, kaya lang, alam mo naman natin, Pag ayaw itigil ng politiko, aayaw na rin yung aayaw na rin. yung police Dahil na naka-assign sa dahil lugar na yun. masyadong politicize ang ating ang police organization. Kasi, sipsipin mo, bago mailagay ang isang hepe ng pulis, kailangan magpaalam ka kay mayor. Magbibigay ng 3 pangalan, pipiliin ni mayor. Pagka ayaw ni mayor, mag-aaway sila ng pulis. At yung chief of police na yun, may boss yun. Yung sa provincial. Ganon din yun. May boss din yung provincial. Tapos sa regional. Nai-imagine nyo kung gaano kahirap ang sitwasyon kapag ka napolitika. Pero kung papabayaan natin ng pulis na to pa rin yung kanilang mission, ang kanilang tungkulin ng tama ayon sa sinumpaan nila, baka umayos eh. Kahapon nga yung binabanggit namin sa inyo, ilang pulis yun? 7 pulis yun, kumbatsero. 7 pulis, ang pinakamataas na rango ng isa, major. Magnanakaw, pinasok nila yung bahay ng isang negosyante. Daytime, kumbatsero. May CCTV. Grabe. Mga pulis po ito, may nahuli nga po eh. Sila na yung mga robbery gang. Robbery gang, anak ng baka. Robbery gang in uniform. Kaya yung sinasabi nilang may cleansing process sa pulis, naniniwala ako, kaya lang kapag hindi naparusahan, hindi nakulong, ay nako, hindi yan, titino. totoo yan. Sa drugs, marami nang naakusahan, may mga nakasuhan na involved sa drugs. Sa illegal gambling, di ba dati, nung panahon pa ng mga huweteng, alam natin yan. Pero sa panahon ng isabong, maniniwala ba kayo na may mga opisyal pa ng pulis na operator, na alam ng ilang mga taga-gobyerno na operator ng isabong? Maniniwala ba kayo na nangyayari 'yon? Sasakit talagang di ba nabanggit meron hong ilang opisyal, general na hanggang ngayon nagpapatakbo ng isabong. Nako. Paano 'yon? Kaya nga, pag alam ng ibang mga pulis 'yun, ba't 'yun? Tuturo ka lang. Ba't yun? Kaya leadership, babalik tayo doon. Leadership by example. Di ba mga kababayan? Masakit sa ulo to. Kaya General Romel Francisco, Marbil. General Francisco Marbil, nalilito na ako. General Marbil, habang nandidiyan ka, gumawa kayo ng may ilang buwan pa siya. Wag yung pogi-pogi lang. Alam naman namin pogi na kayo, pero ihataw niyo yung inyong binigyan kayo ng ganyang kapangyarihan para pamunuan ng 200,000 na yata mahigitang pulis ang miyembro ng PNP ngayon eh. Kailangan pag inihataw niyo yung inyong kapangyarihan sa tamang paraan, matatandaan kayo bilang isang magaling na PNP chief. At in fairness to General Marbil, nasimulan na niya eh. May mga magaganda na siyang nasimulan para sa pagdidisiplina ng mga pulis. Lakasan nyo pa, tindihan nyo pa, General. At bago man lang kayo bumaba dyan sa February ata. February by next year. Kaya pa yan. 5 buwan pa yan. Sa harap nito. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy. Engineer Tony Nanggel.
7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. PNP iniimbestigahan kung paano kumalat ang video ng raid sa underground na mansion ng KOJC. Department of Agriculture nagbabala ng shortage ng karning baboy sa holiday season. Court of Appeals pinalawig ang freeze order sa mga bank account at ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. Congressman Acop kay Cassandra Ong, bakit relax at madaling sumagot pag gwapong congressman ang nagtatanong? At Mrs. binaril ng mister dahil sa selos. Anak hinostage bago nagbaril sa ulo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. bago ang detalye ng ating mga balita. May nanalo na, may mga sumugod na kay Sherwin Alfaro dyan sa Santa Ana, Maynila. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Sherwin, go, go, go! Yes, actually, Jerry, dahil nga yung iba, medyo nagmamadalit, may pasok, yung iba ay nakauna na kanina. Pero nanatili itong si Kuya na nagpatigit ng Caesar H sticker sa kanyang Grab taxi. Kuya, pangalan mo? Dito ka, wag na dyan. Pagkasyon lang no po, Kuya Tuning, good morning. Si Kuya Ray. At Kuya Ray, palagi ka nakasunin sa 2x2. Opo, kasama si Kuya Tonya, nakikinig ako palagi. Ang huling nila na interview ay si Romeo, Congressman Romeo ako. Opo, nakikinig talaga. Oo. Tutok. Dahil talaga tutok na nakikinig sa Caesar H. Ito, meron kang 1,000 pesos. Salamat po. Siyempre, meron ka rin grocery bag. Ito, kunin mo. Yan, yung kanyang Grab car. Yung kanyang logo ng Grab. At ito yung kanyang t-shirt, umbrella, at siyempre ang Caesar H grocery bag para sa iyan. Kuya Jerwin, salamat. Maraming salamat din po sa DZRH. Good morning, Kuya Tunying. Kuya Jerry. Yo. Sabay ko na minsan si Mrs. mo, Kuya Tunying, sa may Mindanao Apinyo. Ganun ba? Pero pa yung service mo at my driver. Good morning sa inyo na. Ayos. Maraming salamat, paring Ray. Yeah. Thank you. Maraming salamat, Kuya Ray. Thank you po. May panggasolina na ako. Thank you. Salamat sa DZRH at sa puso nito. At syempre, maraming salamat din sa lahat ng mga patuloy na nakatune in sa DZRH. Pwede kayo manala ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas from Hours number 6. Sugar Race Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:16 ng umaga. Ang balitang ito ay Berna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Meron palang nasugatan sa sunog sa Parañaque City. RH15 Giselle Ricafort. Coming Giselle! Dalami nga yung sugatan sa malaking sunog na sumiklab dito sa Riverville sa San Isidro, Parañaque City. Ayon kay FO2 Giovanni Corbes, nabagsakan ng bote ang ulo ng 52 anyos na lalaki habang lumilikas. Nasa 13 bahay na pawang yari sa light materials ang naabos sa sunog na itinaas pa sa ikatlong alarma habang 26 na pamilya ang nawala ng bahay. Kontrolado ng sunog na patuloy na iniimbestigahan ng dahilan. Pero sinisilip ng BFP na isang babae umano ang nagsunog ng tanso sa loob ng kanyang bahay ang tinitingnan o sinasabing dahilan ng apoy. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Salamat Giselle. Samantala, binaril sa ulo ng mister ang kanyang misis na guro sa Valencia, Bukidnon habang hinostage din ng suspect ang kanilang anak na lalaki. Lumabas sa investigasyon na selos ang pinag-ugatan ng pag-aaway ng mag-asawa. Batay sa report, habang nagtatalo ang biktima na si Ivy Tanula at ng kanyang mister ay bigla na lang hinostage ng lalaki ang kanilang anak. Sinubukang pakalmahin ng biktima ang asawa, ngunit sa halip ay binarilisan nito sa noo, saka nagbaril din sa ulo ang mister. Dead on the spot ang suspect habang naisugod sa Cagayan de Oro Hospital ang biktima at nakatakda ng operahan. Ligtas na rin ang kondisyon ng kanilang dalawang anak. Iniimbestigahan na ng PNP ang nag-leak na video ng raid ng underground mansion sa ilalim ng Kingdom of Jesus Christ compound. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, nagmula ang video sa isang vlogger at dating miyembro ng KOJC. Sa naturang video na ipinost din sa YouTube, ipinakita ang pagsuyod ng PNP sa mga tunnel, bunker at kwarto sa ilalim ng 30 ektaryang compound. Sa naturang underground facility, pinaniniwala ang nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy at apat pang kapwa akusado. Din sa live niya, saan itong mga even yung kwarto ni Pastor Kibuloy. So, marami siyang alam because sinasabi niya he's a dating miyembro po ng KOJC. So, imbestigahan natin how come nag-leak itong mga video, particularly those videos na nakuha habang nag-i-implement po tayo at hinahanap po natin yung mga wanted persons. Si Colonel Jane Fajardo, nagdulot din ng tensyon ng bitbit at ipinasok na blue box ng mga tauhan ng pambansang pulisya sa loob ng compound. Noong una, black box. Ngayon naman blue box naman. Ito ay matapos questionin ng ilang KOJC members ang pagpasok nito sa kanilang lugar nang hindi naman dumaan sa kanilang x-ray scanner. Alas 7:24 na umaga, pinalawig ng Court of Appeals hanggang Pebrero 2025 ang freeze order sa mga bank accounts at real estate properties ng founder ng KOJC, si Pastor Apollo Kibuloy, kasama na ang KOJC at Suara Sug Media Group o Corporation na siyang nag-ooperate ng SMNI. Ito po ang kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council batay sa resolution ng CA na may petsang August 20. Ayon sa AMLAC, ang 20 araw na freeze order na unang ipinataw ng CA ay nagtapos noon pang August 6. Sa kalaw nito ang mga bank account ni Kibuloy sa Banco de Oro, Metrobank, kasama ang 7 real estate property nito, isang aircraft, gayon din ang 47 iba pang bank accounts, 16 na real properties at 16 na motor vehicles ng KOJC. Sa ibang balita, pabirong tinanong ni Antipolo Congressman Romeo Acop sa pagdinig ng House Quad Committee si Cassandra Ong kung namimili ba siya ng kongresistang pogi para sagutin ang tanong sa kanya sa pagdinig. Ayon kay Acop, tila kasi namimili ng gwapong kongresista si Ong sa pagdinig at kapag gwapo ay relax at sinasagot niya ang mga ito. Pero kapag hindi ay ayaw sagutin. Pag si Congressman Abante ang nagtanong, ayaw sumagot. Galit naman kasi lagi. Si Congressman Abante naman, lagi na lang Abante. Parang lagi mainit ang ulo. Si Congressman Paduano. Isa pa rin yun. Oo, galit din. Nung nagtanong si Congressman Rods Gutierrez, kalmadong-kalmado din si Congressman Rods. At saka pogi. Oo, pogi din. Pogi na, bata pa. Natanong tuloy ni Kong Romy Acop kung nakapag-usap na ba sila ni Santa Rosa Congressman Dan Fernandez matapos ang unang hearing dahil pagpasok pa lang ay iba na umano ang tinginan ng dalawa. Kanina nung si Honorable Luistro ang nagtatanong po sa inyo, para bang ayaw niyong sumagot. Tinanong pa kita, what was your answer? Ang sagot mo sa akin, I refuse to testify. Bakit noong si Honorable Gutierrez at saka si Honorable Fernandez ang nagtanong, relax kang sumagot. Kaya tuloy ako, hindi nagtanong kanina. Oo, dahil kanina refuse to testify ang kwam mo, sagot mo iha Oo. Kaya tuloy, hindi na ako sa nagtanong. Pero napansin ko, nung yung mga gwapong lalaki ang nagtatanong, sumagot po kayo. At relax na. May I know the reason why?
Ayan. Ang pahayag ng medyo may pagtatampo na si Congressman Romy Acop. Paliwanag naman dito ni Cassandra Ong, noong una ay ayaw niya talagang sumagot pero pinayuhan siya ng kanyang abogado. Nung una, I really want to refuse to answer po. And then, kinausap po ako ng abogado ko na magsalita ng committee na to. That's why nagsalita po ako. Tumiming lang po talaga kay Madam Chair. Tumiming lang pala. Tumiming lang kay Madam. Hindi, si Congresswoman Jinky Luistro naman kasi, parang nabuhay si Miriam Santiago eh. Oo nga. Na matalas. Magaling din. Magaling. Alam mo, kumbachero, sa mga kung nasusubaybayan nyo yung Committee on Appropriations, itong Quadcom na to, may mga nag-stand out na mga kongresista, yung hindi nating kilala dati, tapos ngayon, hindi pa pogi-pogi lang, mga nag-aaral. Tulad nung nabanggit kanina na si Congressman Rods Gutierrez. Isa rin yun, Galing na, kumbachero, magaling magtanong. At mga tanong na may sense. At alam mong may tinutumbok na issue at walang pinapanigan, hindi politika, hindi politicized, hindi political ang mga tanong. Tingnan niyo po, pati yung ibang mga babae na mga kongresista, may mga magagaling talaga. Mabuti naman ganun. Meron akong congressman na kilala, hindi na nga nagtatanong, ang inaatupag pa puro komisyon. Kala ko puro pagkain. Kain lang sa hearing. Kain sa hearing. 7:29 ng umaga, nakaambang muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng industry players, naglalaro sa 45 to 85 centavos. Ang posibleng itaas sa presyo ng gasolina, halos 65 centavos sa diesel, habang higit piso naman daw po sa kerosene. Ito'y batay sa 3 araw na trading sa regional market na nakaangkla sa index ng Mean of Platts, Singapore. Wala nang ibang solusyon sa African swine fever kundi ang bakuna. Ito ang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa eksklusibong panayam sa Tune-In ni Tunying sa gitna ng tumataas ng kaso ng ASF. Paliwanag ni Laurel, kahit katayin at ibaon ang baboy na may ASF ay patuloy na mabubuhay ang sakit hanggang 10 taon. Ito anyang dahilan kung bakit muling umusbong ang ASF ngayong tagulan dahil sa nabasang mga lupa na dating pinaglibingan ng mga baboy na infected. Ayon sa kalihim, maaari din namang hukayin lahat ng mga may sakit na baboy sa buong bansa at lagyan ng chlorine dioxide para tuluyang mapigil ang sakit. Pero masyado niya itong magastos. Sa ngayon, wala pa anyang shortage sa supply ng karne ng baboy pero posibleng mangyari ito pagsapit ng December. My opinion, walang solusyon ang ASF except the vaccine. Of course, biosecurity will help a lot. Pero ang problema, ang ASF as a disease, kahit kinatay mo na yung baboy at binaon mo, buhay siya up to 10 years eh. So, nakabaon nga siya, pero buhay siya. Tapos, wala masyadong ASF nung El Nino, di ba? Dry eh. So, nakabaon siya eh. Lumalabas eh. Pero nung umulan na umulan, yung katas na yan o yung bias na yan, sumama na sa tubig kaya lumabas ulit. So vaccine talaga ang solusyon? As of the moment, that is the solution. The other solution also, which is also very expensive, is hukayin lahat yan, yung dating binaunan, lagyan ng apog o kaya yung tinatawag na chlorine dioxide para patayin yung virus na yan. But that is, for the whole country, ang laking pera. No? Pero hindi pala ginawa yun dati, ibinaon lang. Yung binaon lang. Dapat pala binaon, inapugan na. Oo, nilagyan na ng apog. Ayun. Para palang zombie ang mga ASF na yan. 10 years, yung buhay yung virus, kahit na nakabaon na. Kahit nakalibing na. Susunod! Dito, boy! Kilalanin ang driver ng SUV na ibiniyahe ng kalahating kilometro ang MMDA enforcer na nakasampa sa kanyang hood. Ano ba gagawin sa kanya ng mga otoridad? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:32. This time check is balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:36 ng umaga, tuloy ang ating mga balita
Umarap na sa Land Transportation Office at MMDA ang driver ng pulang sasakyan na hindi huminto kahit sinampahan na ang hood ng kotse ng MMDA enforcer. Nagsorry ang driver sa kanyang ginawa lalo na sa traffic enforcer na kinilalang si Alan Harry sa Diwa. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, bukod sa kakaharaping parusa ng driver dahil sa paglabag sa RA 4136 ng Land Transportation and Traffic Code, determinado rin silang kasuhan ito ng attempted homicide. Giit ni Artes, posibleng ikamatay ng kanilang enforcer ang ginawa ng driver nang magtuloy-tuloy ito sa pagmamaneho kahit nakasampa sa hood ng sasakyan si Sadiwa. Nahilingin din nila sa LTO na suspendihin ang lisensya nito. Samantala, hustisya ang sigaw ng ina ng 17 anyos na dalagita na ginahasa ng 4 na lalaki. 2 rito ay minor de edad pa sa Binondo, Maynila. Sinabi ng ginang na napakasakit ng sinapit ng kanyang anak na dati ay normal ang buhay, ngunit ngayon ay marami nang nabago at lagi itong tulala. Ayon pa sa nanay ng biktima, gusto niyang makulong ang mga sospek para maturuan ng leksyon at pagbayaran ang kanilang ginawa sa kanyang anak. Batay sa sumbong ng 17 anyos na biktima, halinhinan siyang ginahasa ng 4 na sospek. 2 rito ay minor de edad na ngayon ay nasa custody na ng DSWD, habang ang 2 pang sospek ay nakakulong sa Delpan Police Station Custodial Facility. Nangyari ang insidente nang dumalo ito sa birthday party ng pinsan na isa niyang kaibigan sa Binondo. Alas 7:38, pinagtibay ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang desisyon nito na nagpapawalang sala kay dating Senador Laila de Lima sa kanyang huling kaso na may kinalaman sa iligal na droga. Ibinasura ng korte ang motion for reconsideration na iniharap ng government prosecutor na humihiling na baliktarin ang desisyon nito sa huling kaso ng iligal na droga laban kay de Lima. Ginamit ng korte ang prinsipyo ng double jeopardy sa pagbasura sa mosyon ng prosekusyon. Sinabi ni Presiding Judge Sener Hito, ang tanging paraan para mabaligtad ang hatol ay kung nagkaroon ng matinding pang-aabuso sa kapangyarihan sa naunang desisyon. Yung sinasabi niyang husgado dun grave abuse of discretion. Wala daw ganon. Walang ganon. Samantala, paubos na ang supply ng puting sibuyas, ngunit sapat naman ang supply ng pulang sibuyas hanggang sa Marso ng susunod na taon. Wah, dahil pala nating pulang sibuyas, ano? Sige, medyo patanggapin ko na rin yan sa SOT kahit pula. Wala palang puti. Wala. Ernie Kaok, ikaw rin, tanggapin mo na rin yun. Hindi yun naman yung mamula-mula. Maputi yan dati. Ngayon ay mapula na. Mamula-mula. Ito po ang inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa eksklusibong panayam ni Anthony Tabernas at tune-in kay Tunying kasunod ng sumirit sa presyo ng sibuyas sa merkado. Ayon kay Laurel, sumipa sa 1.20 ang presyo ng sibuyas ngayon mula sa 80 lang nung nakaraang linggo. Itong dahilan ayon sa kalihim kaya nag-angkat na sila ng puting sibuyas na inaasahang darating sa bansa sa susunod na linggo o sa first week ng September. Dahil sa free trade at AO20, I cannot order or block or anything, di ba? So I have requested importers to start importing. Kasi actually from last week, 80 pesos lang ang puti. Today, nag-120 na eh. So the importers should bring in yung white onions na first week of September or by next week siguro. To stabilize the price. Wala naman magrereklamo dahil ubos na talaga ang white onion. Ubos na talaga. Yan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Masyado pang maaga para pag-usapan na gawing state witness si Sheila Guo sa mga kasong may kaugnayan sa operasyon ng illegal pogo sa bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, may mga nakita siyang inconsistency sa testimonya ni Sheila gaya ng pagsasabing isa lang siyang simpleng tao na walang kinalaman sa negosyo, partikular na sa pogo. Taliwas kasi ito sa mga lumutang na dokumento kung saan may lagda si Sheila ng mahigit 70 beses bilang corporate secretary at treasurer ng mga negosyong konektado sa Pogo. Maaga pa para sabihin kung may pwede siyang maging state witness kasi hindi siya nagsasabi ng kompletong detalye. No? At base kasi sa dokumento,
At ipinakita nga natin na sentro siya doon sa mga aktibidad at mga pinipermahan niyang mga dokumento. Just based on the documents alone, meron siyang alam. Pero kung gaano kalalim yung alam niya, yun ang maaga pa para masabi niyo. Ayun, yan po ang tinig ni Senator Win Gatchalian. Hindi naman dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa imbitasyon ng House Quad Committee kaugnay sa investigasyon sa war on drugs at extrajudicial killings. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, sinabi ng dating Pangulo na useless lang kung dadalo siya sa Quad hearing dahil kokontrahin lang dito ang anumang sasabihin niya. Hinamon ni Panelo ang Kongreso na kung may sapat na ebidensya laban sa EJK, illegal drugs at POGO, ay dalhin ito sa korte at wag nang idaan sa trial by publicity. Wala, hindi siya pupunta ron kasi sabi niya, ba't naman ako pupunta ron? Alam naman natin dyan, wala kang karapatan dyan pagpaliwanag. Papaliwanag ka lang, papahintuin ka na. Gagaguhin ka lang dyan eh. Bakit pa ako pupunta? Ang punto ay ganito, Henry. Kung meron kayong goods, may ebidensya kayo, kung kanino man, ay demanda nyo na. Huwag nyo nang padaanin dyan sa Kongreso kasi sa Kongreso, ang mangyayari dyan, trial by publicity. Si Attorney Sal Panelo. Ay, Captain Ernie Villa. Si Captain Ernesto Villa, kumbachero, nakatutok sa 2x2 habang nagpapalipad ng helicopter. Matindi. Maganda ba signal natin dyan sa Himpapawid? May AM radio pala yung inyong helicopter, ha? Ayos. Happy birthday kay Asek Irene Dumlao ng DSWD. Happy birthday, Asek. Happy birthday, Asek. At magandang morning kay Ate Shula. Ate Shula. Magandang morning. Kumusta ba si Kuya General Rodel Marcelo? Iba pa lang, Sheila pala. Si Chief Collection Norma Clariño ng RDO 24 BIR Valenzuela ay nagbe-birthday daw ngayon. Happy birthday. Chief Norma, kumusta ba ang collection natin dyan? Wala ba tayo dyan? At magandang umaga sa mga kaibigan natin sa Cherry Loom. Baka po gusto nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Hanggang bukas na lang pala, kumbatsero, August 31 ang inaabangan. Nga pala. Ni Kuyang Obet Imperio at saka ni Kuya Boy Fabian ang Rainy Day Exclusives promo ng Cherry Auto Philippines. Tama-tama, baka gusto nyo ng bagong crossover SUV at komportable sa biyahe. Makakatipid ka dito. Andito na, kumbatsero. Yung Tigo 7 Pro SUV ay 908,000 pesos. Na lang. Ay, ikaw, mag-aabono ka. Sabi ko siya, iba na naman pala to. 980 yan. 980. Mag-aabono kayo. Ayan nga pala. 980,000 pesos. Pero kung yung SUV 7-seater na Cherry Tigo 8 Pro 1.6 ang kailangan mo, dito, ang presyo niyan ay 1.498 million. 1,498,000. Kung cash, ang laki ng discount. Kung cash. At kung gusto mo naman yung hybrid vehicle o PHEV, Tigo 8 Pro HEV, 1,888. Ayan, madaling tandaan. Iba talaga pag may cash ka, laki ng natitipid mo eh. Cash is king. Kaya tara na, take advantage of Cherry's Rainy Day Exclusives. Bisitahin ang pinakamalapit na Cherry dealer or check out the website www.cherryauto.ph. Pangunahing balita. Susunod! Ito boy! Sino tong dating kargador sa Divisoria na hindi akalaing maging artista na siya at mukhang malapit na rin magretiro?
Kargador pa ba yan? Oo, hindi, dating kargador. Maganda mga kwento ng ibang mga artista. Bagay, kumbatsero, hindi lang artista eh. Yung ibang nakakausap nating mga umunlad sa buhay. Dati-rati mga masasabi nating golfer eh. Anong golfer? Anong golfer? Hampas lupa lang, pero dahil sa pagtitiyaga, pagsisikap, umangat sa buhay. Kaya sino kaya itong dating kargador sa Divisoria na ngayon ay matinding artista na, bigating artista na? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:46. Unahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeah. Oy, kumbatsero, Biyernes na naman ha. So bukas, happy weekend na naman tayo. Yuhu! Parang may bala ka na namang magliwaliw, kumbatsero. Okay, syempre naman, enjoy din pag may time. Buti na lang at may isang bangko na kahit weekend, may mga branches pa rin na bukas. Actually, kahit nga holiday eh. Hulaan ko. Yan ba yung bangko na nagsisimula sa letter B as in BDO? Natumbok mo, kumbatsero. At usually, ang mga bukas nilang branches ay yung mga nasa mall o di kaya ay malapit sa groceries para convenient at accessible. Ayun. Ganun sana. Balita ko nga nasa 1,700 yung kanilang branches nationwide. At may 5,500 ATM machines sa buong bansa. Iba din talaga. Kaya kung gusto mong mag-open ng account, kumuha ng credit card o loans o ano pa mang financial product o service, hanapin mo lang ang pinakamalapit na BDO branch sa inyo. Ayun. Ano pa hinihintay mo? Bukas na! Pangunahing balita sa showbiz. Magandang Sir Randy Sakay, kumusta ba dyan sa Philippine Heart Center? Yung mga puso laging natin nakatutok sa atin dyan. Mga pasyente. Mga pasyente at mga health workers natin dyan sa Heart Center. Ayan, binabati rin natin ng mga taga NKTI. Kumusta na ba mga border nyo dyan? Lalo na yung mga nadali ng leptospirosis. Oo nga pala. Nako. Nabawasan na ba? Kasoji Jimenez, siya daw kalagitnaan ng first year high school, naka-shorts pa siya. Magkaiba naman tayo. Ako naman nakapantalon kahit elementary pa lang. Pero yung mga pantalon na yun yung mga pina-repair na double knit na mga telang pantalon ng tatay ni Tatay Pepeng. Ayun. Justice ating Geraldine Faith Ekong, magandang morning. At kay Justice Mike Musngi ng Sandigan Bayan, magandang morning. At kay Attorney RPT. Woohoo! Uy, Attorney ka na namin, Roland Tan. Attorney Roland Tan. Kumusta na ba? Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Asan ba si Attorney RPT ngayon? Ang alam ko, tumutulong pa rin siya kay Senator Cheese Escudero. Kay Senator Cheese Escudero. Si Senator Loren Legarda pala, paminsan-minsan nakakapag-monitor daw sa atin na kumbatsero. Isang karangalan. Alam niyo naman, Senator Loren. Legend yan pagdating sa broadcast. Sa broadcasting. Meron palang ipinasa ang Senado sa ikatlong pagbasa yung panukalang batas na inihain niya ni Senator Loren. Yung Agosto, total patapos na ang Agosto ngayon. Yung Agosto 1 ng bawat taon ay gawin bilang araw ng paglalathala at pagtatanyag ng kasarinlan ng Pilipinas. Maganda araw yan. ng paglalathala at pagtatanyag ng kasarinlan ng Pilipinas. Ayun, si Senator Loren Legarda po ang principal author ng ng Senate Bill 2690. Mahalagang Agosto 1, August 1, 1898 sa kasaysayan ng ating bansa. So yung kasarinlan, tungkol sa kasarinlan, ilalathala. Maganda, ang kailangan kasi natin kumbatsero yung kamulatan Totoo yan. Kailangan yung mga kababayan natin, especially yung younger generation, ay may kamulatan sa mga nangyayari sa atin, especially sa ating kasarinlan. At yung ganyang pagtatakda ng ganyang mga petsa at pagpapahalaga, yun, importante yun para nasasariwa sa atin at naituturo sa mga bata, sa mga susunod na henerasyon ang kahalagahan ng kasaysayan. Thank you, Senator Loren. Senator Loren, pareho pala kayo ni Mami Sel. Ang gusto naman ni Mami Sel, gawin daw batas na lahat ng bahay ng mga Pilipino may bandila ng Pilipinas galing sa Amerika.
Gaya sa Amerika, yung Gaya mga sa bahay Amerika. sa Amerika may mga bandila. Itong misis ko nakikisali pa sa ganyan. Pero sabi ko, tama yan. Tama yan. Sige, lalagyan kita ng tagdan at ikaw na magkabit ng ng bandila ng Pilipinas. Diyan sa Bulacan ay holiday pala ngayon. Dahil sabi ni Ernie Caoc ay Marcelo H. Del Pilar, ama ng malayang pamamahayag. Tinan mo Kaya holiday ngayon sa Bulacan. Magkakaugnay yung ating pinag-uusapan kay Senator Ligarda at kay Marcelo H. Del Pilar. Sabi nito si Miggy Imperio, sabi ni Miggy, Tito Tunying, Tito Katunying, nakikinig kami. Ayun, itong mga dinadala ng magulang sa eskwelahan, nadadamay sa pakikinig. Narito na siya! Sino ba tong dating kargador sa Divisoria na hindi akalaing siya ay artista na ngayon? Alamin natin ang detalye mula sa showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Pilipinas. Well, nakakaloka si Super Mega Kabaliw dahil ang pinagdaanan pala nitong si Bayani Agbayani ay hindi biro dahil dati siyang super mega hirap na kung saan sa Divisoria ay natutulog lang siya sa karton habang nagkakargador. Kabisado niya yung lugar ng Divisoria na kung saan sinabi niya na hindi niya ikinahihiya na lumaki rin din siya sa isang squatter area sa Malabon. Kapag umuulan, malakas ang ulan, ay talaga daw grabe ang baha na kanilang nararanasan. Na kung madalas ay lumilipat sila sa bahay ng mga kapitbahay dahil hanggang ulo ang kanilang tubig baha sa bahay na yon. Pero yung bahay na tinirahan niya dati sa Malabon ay balak niya ngang bilhin ngayon. Gusto daw niyang maging souvenir iyon ng mga panahong naghihirap siya. Dahil ngayon kahit paano, sabi nga ni Bayani, ay masaya na ang kanyang buhay dahil nakakatulog na siya sa isang malambot na kama. Hindi tulad dati kapag natutulog siya sa karton, naapak-apakan siya ng mga taong mamimili. Ang bilis nga ng takbo, ng ganda ng buhay niya dahil mula sa kanyang pagiging mahirap, nagsikap siyang mag-aral, ay eto, narating na niya ang kanyang pangarap. Yan ang ating DCRH Kabisados News. Ito po ang inyong RH47. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Ayun. Thank you. Magandang morning din kay Kuyang Eric Divina Gracia. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos. Dos por dos. RH number 1. So, Gabby. Matindi tong hinahanap ng PNP kung sino daw ang naging mitya ng paglabas ng video ng secret hallway, yung sa mansion, yung sa video dun sa pagpunta doon ng pulis. Ano tawag? Underground mansion? Oo, underground mansion. Underground mansion. Siguro, yan din yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na dapat sa pulis natin ay medyo hinay-hinay sa paglalabas ng mga impormasyon, pati yung mga operational details nalalaman pa ng tao. Baka medyo tingnan nyo rin yung mga kasama nyo dyan. General Marbil, pang 7 araw na ngayon na nandidiyan po ang PNP sa KOJC compound. Isang matinding sampal sa PNP kapag nagbabad pa po kayo dyan, tapos walang Apollo Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy na matatagpuan para pong pinagsampal-sampal po kayo ng magkabilang beses dyan. Wala namang masama na kung talagang wala, wala. Umamin na wala, mali yung intel. Pero sa bagay, kayo ang higit na nakakaalam dyan. Basta wag lang yung napasubo, kumbatsero, wag yung napasubo. Wag na ganun. Yung paninindiganan na kung wala. At ang hirap din naman ng sitwasyon din doon, kumbatsero, ng mga pulis. Isipin mo, napakaraming miyembro ng KOJC na nandun. Naka-video lahat. Kaya nga, bawat galaw. Kaya pag hahanapin mo kung sino nag-leak, napakarami no? Kaya nga na nagbibideo ng buong pangyayari, lahat ng ginagawa ng PNP
Inuunawa din natin ang sitwasyon ng pulisya sa ganung sitwasyon na binabalanse nila na mahuli yung wanted person, isilbi kung ano ipinagutos ng hukuman, pero yung sitwasyon na nandun din ang maraming tao na maaaring makalikha ng problema o may mga masaktan at na mayroong mamatay. Sana sa lalong madaling panahon matapos na Matapos huyan. na yan. No? At yun nga, yung sinasabi natin, at the end of the day, ang mga taga Davao ay matahimik na. Oo, ang pinaka-importante diyan si Pastor Kibuloy na mismo ang tumapos niyan Pastor! Andito na kami. Where na you? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Blue and I see clouds of white and the brightness of